Si Jesus na poon mahal, na sa akin ay umiiyak, tarana'y magbiguan, sa hanay ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito ay pagpapasalamat sa Diyos para sa ikatatlong taon ng pagkapari na Kanyang ipinagkaloob sa inyong lingkod. Samahan ninyo kami sa pagpapasalamat sa Panginoon na Siyang humirang sa amin bilang paring lingkod ng Kaniyang banal na simbahan at nawa lalo pang umunlad sa kabanalan ang simbahan sa paghirang niya ng marami pang mga pari at mga laikong lingkod sa kaniyang sambayanan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat
sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasama manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang alupong. Walang mananakit o mamiminsala na sasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palantandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. At sasagana Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y baghaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal
Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Puno ng galak at pasasalamat, samahan po ninyo kami sa muli naming paghahandog ng aming sarili. Dahil ngayong araw ay aming ipinagdiriwang ang 3 anibersaryo ng aming pagkapari kay Nuestro Padre Jesus Nazareno na puno ng habag at awa. Kami po ay nagpapasalamat din sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa amin, lalo na po sa inyong mga panalangin para sa aming lahat na mga pari. Kaya nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, isa po sa pinakamagandang karanasan na meron ako bilang pari ay ang katotohanan na ang mga pari po ay mabilis lapitan. Ang mga pari po, mga kapatid kay Kristo, ay mabilis kasalamuhain. At ito po yung inaasahan ng maraming tao sa amin. Kung kaya, mga kapatid kay Kristo, ang tingin ng maraming tao sa amin ay dapat si Father ay magaling makipag-ugnayan. Sa iba't ibang assignment na meron po ako, na akin na pong napagdaanan, ang mga tao po ay mag-i-smile na lang sa akin o kaya binabati po ako kahit hindi ko po sila kilala.
Ang alam ng mga tao, pari kami. Kami ay dapat ama. A priest is a father. Kung kaya bawat parokyano ay nasa loob ng pakikipag-ugnayan kay Father. Dahil ginito po ang pagiging pari, mga kapatid, kay Kristo. Naging maganda at naging makabuluhan ang aking pagiging pari. Alam po namin, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay patungkol po sa banal na Espiritu Santo. Ang pinakamagandang kaloob ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang kaloob ng Espiritu Santo na siya mismo ang nagpadala sa atin. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagpaparanas sa atin ng presensya ng Diyos. Tayo na bininyagan at kinumpilan sa Kanya ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kung kaya, simula nung tayo ay nabinyagan, tayo rin ay kinumisyon ng ating Panginoon na ipamahagi ang Kanyang mabuting balita. Ngayon din pong araw na ito, December 3, ay ginugunita rin po ng simbahan ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang Hiswita, dakilang misyonero dito sa Asya. Siya din po ay napuspos ng banal na Espiritu, kung kaya napuno din po siya ng inspirasyon na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Dalawang bagay po para sa ating pagninilay, bunga din po ng ating pagsasaliksik. Paano nga ba kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin? At ang inspiration pong ito ay kukunin po natin sa ating mga pagbasa. Una po, mga kapatid, kay Kristo. Ang presensya po ng Espiritu Santo sa ating buhay ang magpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. The presence of the Holy Spirit in us brings us closer to God. Kung ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang nagpapabuklod sa anak at sa ama kay Jesus at sa Kanyang Ama, tayo rin ay inilalapit ng Espiritu Santo sa Diyos. Ipinadala ni Jesus ang Espiritu na siyang nagpatawag sa atin kay Jesus bilang ating Panginoon at sa Diyos bilang ating Aba, Ama, Tatay. Kaya ramdam natin ang pagiging malapit sa Diyos. Gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kung napapalapit ka sa Diyos, mga kapatid, at napapatawag ka sa Kanya, ito ay inspiration mula sa Espiritu Santo na kaloob ni Jesus Nazareno sa atin. At dahil nga po malapit tayo sa Diyos, tayo din pong lahat ay ginawang magkakalapit sa bawat isa bilang magkakapatid sa nag-iisang Diyos Ama. Kaya magpasalamat sa Kanya, mga kapatid, sapagkat malapit tayo sa Diyos. Wag na wag po ninyong isipin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong mga dasal, lalo na po kapag parang hindi naman sinagot ng Diyos ang ating mga dasal. Wala siyang tugon sa ating mga panalangin, sapagkat meron bang anak na hindi pinakikinggan ng Kanyang Ama? Nakikinig po ang Diyos sa atin, sapagkat siya po ay ating Ama. Sabi po dito sa ating ebanghelyo, pinahahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga taong tinuturing siya ang Ama. Inspired by the Holy Spirit, sinabi po ni Jesus, nagpapasalamat, pinupuri kita, O Ama, sapagkat kahit itinago mo ito sa mga marurunong at pantas,
You have revealed these things to the childlike. Ang presensya ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa buhay po natin, ang nagpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. That is why we are ever close to God, sapagkat present ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? Pangalawa po at final point, ginagawa ng Espiritu Santo, mga kapatid, kay Kristo sa buhay po natin, ang maging tagapagpalaganap ng kanyang presensya. We spread God's presence. Yan ang ginagawa ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Ang kanyang presensya ay lubos nating nararanasan sa tuwing tayo ay naging instrumento ng kanyang kapayapaan at galak. Sabi dito sa ating unang pagbasa, ang lobo at ang kordero ay magiging magkaibigan. Ang leon, uso, ahas ay magiging magkasundo. Kasundo ang mga kambing, kasundo ang mga karnero, kasundo ang mga bata, at ang iba-iba pang mga maamong hayop. Mga kapatid, ang presensya po ng Diyos ay tunay ngang magbibigay ng kapayapaan at pagmumula ng ating galak. Sa pamamagitan din po ng kanyang presensya, merong pagpapatawad. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong katotohanan. Ang presensya ng Espiritu Santo, magdadala ng hustisya. Ang presensya ng Espiritu Santo, magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong pagmamahalan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung puno po tayo ng galit o kaya puot, kung hangad nating bumawi ng dahas sa mga nagkasala sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili, kung paano po natin hinahayaan pinapakilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin. O baka naman, hinahayaan natin ang demonyo ang manaig sa puso po natin. Kaya kailangan nating magdasal upang tayo din po ay pagkalooban ng grasya ng banal na Espiritu Santo, na siya namang magpapakumbaba sa atin, mga kapatid kay Kristo, at tumulong sa ating palambutin ang ating mga puso. Ang banal na Espiritu ay kasama po natin, pero nasa atin pa rin kung papanalunin natin ang paraan ng kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos sa buhay po natin. Sa aking 3 taong pagkapari, naranasan ko po ang kabutihan ng Diyos sa akin. Marami pong pagkakataon na sinorpresa ako ng Diyos tungkol po sa mga taong nagbibigay sa akin. Ngunit marami sa mga pagkakataong iyon, ang mga binigay sa akin ng ibang tao, ang pagiging generous nila sa akin, ay isa palang biyaya mula sa aking karanasan ng pagbibigay muna ng aking sarili. Yung kaibigan ko pong pari, minsan po, nagbahaginan kami ng aming kwento. Sabi nung kaibigan ko pong pari, base po sa kanyang karanasan, sa tuwing meron daw pong nagbibigay sa kanya, alam niyang ginagawa lamang siya ng Diyos na instrumento para maipaabot sa iba ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Kasi raw po, ayon sa kanyang karanasan, sa maraming pagkakataon, sa tuwing siya raw po ay nakakatanggap ng biyaya mula sa mga tao, ay meron din agad-agad lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong. At sakto lang madalas ang hinihingi nila doon sa halaga na kanyang natanggap. So siya,
ay instrumento lamang ng kabutihan ng Diyos sa iba. Siya na nakatanggap ng mga pagpapala mula sa Kanya. At binahagi ko naman ang aking kwento, ang aking karanasan. Sabi ko sa Kanya, Father, baliktad po ang aking karanasan. Dahil base sa aking karanasan, una munang lumalapit sa akin at nanghihingi ng tulong ang mga tao. At saka lamang ako nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At ito po ang aking karanasan sa maraming beses. Ito po ay binahagi ko sa aking mga parishioners one time. Minsan pagkatapos po ng aking misa, meron pong lumapit sa akin. Siya naman po ay kakilala ko lang din. Father, kailangan ko po ng pera. At siya ay ngumiti. Sagot ko sa kanya, huwag mong subukin ang Espiritu Santo. Hindi pa ngayon ang oras para magbigay. Mga kapatid kay Kristo, ang pagiging mapagbigay ay isang biyaya kung saan masobra pa tayong nakakatanggap ng kapayapaan at galak sa ating mga puso. At sa ganitong paraan din mga kapatid kay Kristo, ay nararanasan po natin ang pagiging malapit sa atin ng Diyos dahil sa ating paghahayag ng mabuting balita sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga panalangin. At sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, nawa ay magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-alala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kaniyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo. Pati puso namin isip, inataas sa'yo, habang naghihintay kami ay Kristong darating. Kung alak at tinapay, pamanalin at basbasan, pamaging si Kristong tunay, kapayapaan ang alay. Banal sa aming buhay, Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo. Pati puso namin isip, inataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kaniyang matsidhing hangad na sagipin ang kapwa, kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa langit, ang ngalan mo, Ama, sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagla mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco, para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan naming kaisa niya ang pangakong kantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ng aking mga kapatid na pari para sa pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.